Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Boots na lang, no? Boots na lang ate, pang rides. Joke lang hindi, joke lang. Baka sabihin nila, Jay, si tanong ibang bagger dyan. Tapos ikaw, nangihingi ka. Hindi ako nagbablog dahil sa inyo. Ang ganda ng memes ko, di ba? Ang ganda ng video na sa video effects. So. Oy, kay Ma'am Jandel, Hakobe, shoutout kay Gerald Gabuco. Kay Emmy Adoracion, mega love shoutout. Yan. Nagbablog dahil sa inyo. Wala lang, bakit mo? Ang sarap masarap gawing Ang sarap gawing effects ng video. Hindi mo maganda, hindi naman masama na. Kaya naman Marjon from Vancouver. Kaya ang init ng dugo mo dyan na. Hindi ano lang yan, memes lang yan At hindi kayo nagpapalamon sa akin. Why? Platinum, shoutout sa'yo. Kasama ito na nga. May nakita akong balita. Ito. May nakita akong balita kanina. Ito na nga siya. May nakita akong balita na ewan ko bakit todo balitan ang mga media ngayon mapatungkol sa mga Duterte. Hindi yung about dun kay BP Sara kanina, hindi. Ito kasi nagtataka talaga ako. So panoorin natin para lubos nating maunawaan. Play. Kulangkot yan yan. Sarap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang taon sa pwesto. Grabe. Pero ang sabi ng isang political analyst, habang papalapit ang eleksyon, ang temperatura ng politika inaasang lalo pang... Hindi ko alam kung si Mel Chanco ba tsaka si Charo Santos, si isa na lang. Gago! Hindi, ako po yung nagtatanong lang kasi medyo nalilito na ako Yung dialogue ni Mel Chanco tsaka ni Charo Santos, si isa na isa lang bang tao to? Gago! Ma'am Charo Santos, hindi. Kaso hindi. Hindi ko na kasi maalala yung mukha ni Charo Santos. Isa lang ba sila? Isa lang sila, guys. Charo Santos tsaka si Mel Chanco. Oy, kay Gior Delpin, may love shoutout. Batchmate lang. Batchmate. Pero hindi sila hindi isang tao. Hindi isang magkaiba si Mel Chanco, magkaiba din si sino to? Sino ba 'yung nakalimutan? Si Charo Santos magkaiba. Magkaiba nga. Akala ko kasi isa lang kasi tingnan nyo. Lapit ang eleksyon, ang temperatura ng politika. Ang temperatura ng politika. Gago! Di ba? Parang talagang tagos sa puso yan. Ang temperatura ng politika. Gago! No? Magkaiba pala. Akala ko isa lang Inaasang lalo pang iinit. Hinimayan sa special report ni Sandra Aguinaldo. Himay daw, ha? Pero tingnan nyo kung sino lalabas. Wait lang, sa na lang sa title na lang. Pagbatikos ni dating Pangulong Duterte at pagkala sa gabinete. Dito natin sa basahin sa baba. Bakit big deal sa inyo yun? Akala ko ba walang kwenta si BP Sara bakit bakit parang nasa na-hurt kayo?
His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., naging maingay ang mundo ng politika. Bongbong bangag yan. Isa sa kontrobersyang kinaharap ng Pangulo ang lantarang pagbatiko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akusasyong hindi rin naman pinalampas ni Marcos Jr. I think it's the fentanyl. Sa unang tingin, iisiping nakaiwas sa mga isyong ito si Vice President Sara Duterte. Hanggang sa... Bad shot yun sa akin. Hanggang sa... Gago! Dinalita pa talaga nila to, no? Ang galing na ng media ngayon, no? Yung mga inaasahan natin na dapat nilang ibalita, yun yung wala. Tapos yung walang kakwenta-kwentang mga kaganapan, yun yung binabalita. Anong special report pa naman nakalagay, oh? Anong magandang yung about dito kay Bad Shot? No? Ang galing, di ba? Ang galing, no? Oo. Ex ni Jason, ex ba ni Idol JC Melchanko? Ex pala ni, ex pala to. Oy, Idol Jason ex mo to si Melchanko? Nati-chismis ka dito, Idol J, oh. Chismosa tong mga to, eh. But my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Attended No, did that. Gago! Secretary of Education. June 19, nag-abiso si VP Sara ng pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education at opisyal ng NTF-ELCAC. At kamakailan, nagsabi itong hindi dadalo sa State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi pa man nangangalahati ang termino ng Pangulo, naghiwalay na ang landas ng tambalan sa ilalim ng unity na nangako ng pagkakaisa noong 2022 elections. Ayon kay Professor Aris Arugay, chairperson ng UP Department of Political Science, bahagi ito ng kalakaran ng politika sa bansa. Yung pag-share ng political power, hindi yan yung norm sa Philippine politics. And especially if may mga political ambitions, no? Lalong-lalo na yung pangalawang Pangulo, at nakikita siya na maaaring maging hadlang, no, sa pamumuno ng presidente. Ngayon, no, sa pamumuno siya na maaaring maging hadlang, no, sa pamumuno ng presidente. Ngayong papalapit ang 2025 national and local elections, muling nakipag-alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos sa lakas CMD ng pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. Tingin ni Professor Arugay, pagkakataon din ang midterm elections para makita ang puwersa ng pamilya Duterte. Lalo't may pahayag ang bise na may planong tumakbo ang kanyang ama at mga kapatid. Sa tradisyon, ang interpretasyon sa midterm elections, ito ay referendum o pagsukat ng popularidad ng nakaupong administrasyon. Sa tingin ko may ibang dimension pa. Maaaring ito ay isang proxy battle between the two dynasties, no? Yung Marcos at yung Duterte. Maaaring sukatin din ito, no, yung potential ni Sara Duterte para sa 2028. Sa umiinit na tunggalian, sukatin ng potential ni VP Sara para sa 2028 presidential election. Hindi na kailangan sukatin. Patunayan na namin, eh. Oo, hindi na kailangan sukatin. Ba't pa susukatin? Saka ito pa, ang dami naman ng napatunayan na ng mga Duterte. Si Marcos dapat ang magkaroon ng patunay. Si Marcos dapat ang mas masubukan pa. Kasi magti 3 years na siya sa pagiging presidente, nga pa rin.
wala pa rin yung nauna, wala pa rin yung mga ipinangako niya. No. First time, ewan ko lang kung baka hindi ko lang natatandaan, pero first time ever po na kasi kadalasan kapag may mga ibinabalita yung media ng ganito, kadalasan makikita natin yung mga pinangako ni Marcos, ayun yung parang iano nila na eto na ba, natupad na ba, ito. Parang piniplex nila yon para i-report nila sa kanilang network. Pero ang nangyayari, ang yung puro, parang ang nangyayari puro paway pek. Parang gusto nilang maawa yung mga Pilipino kay Marcos at kamuhian ng mga Pilipino ang mga Duterte. Hindi nyo ba? Diba ganun naman? Ewan ko lang, para sa akin yun ang nakikita ko dito, no? Ano daw? Huwag nang subukan kasi subok na. Yung pagiging budol at wala siyang silbing presidente, J. Guevara. That's true. Gago! That's true, Anharot. Minsan si Ate Anharot tumatama din eh. No? Bakit susukatin? Plural ba si BP Sara? Yun lang. Oy, Kuya Chris. Yun si Kuya Chris. Oh. Kuya Chris, subscribe niya na si Chris M TV. Ba't tayo naman lumabas dito? Oy, mag-like naman kayo kung gusto niyo pang mabuhay ng matagal sa mundo, ha? Susukatin eh, no? Hindi takang-taka talaga ako kasi nung nakaraan na reaction natin, TV5, di ba? Totoo siya, may copyright natin. Wala akong kita dito sa video to. Gago! Dilaw. O wala siyang, may ads siya pero sa kanila napupunta yung keta. No, yung keta. Hindi, nagtataka lang talaga ako kasi kadalasan sa mga natatandaan ko kapag malapit na ang SONA, ang ginagawa nila, ipiniplex ng mainstream media yung mga nagawa ng administrasyon, kung ano mang administrasyon yung nakaupo sa ating gobyerno. Pero nagtataka ako ngayon, bakit puro paway pek? Ni Kesyo pangbabatikos kay Marcos, ganyan, pagkala sa gabinete. Akala ba namin walang kwenta at mahina na ang mga Duterte, pero para sa pero bakit gano'n yung pinapakita nyo sa amin? Ba't parang nangihinayang at parang nagpapaaway peke sa mga Pilipino? Gago! Oy, maraming salamat kay Efren M. Buido sa pangalawang blessing. Maraming salamat, Sir Efren. Dahil sa iyo, nagkakulay ang aking chat box. Gago! Jenaline Ores, kasi wala naman silang maiplex. Gago! Yun na nga yung masama dun eh, no? Kasi, eto biruin mo tingnan niyo yung ginagawa ng mainstream media. Ikaw naman kasi, paring bong eh. Paring bong! Ano ba naman kasi ginagawa mo? Paring bong, di ka ba naawa sa mainstream media? O, wala silang may balita na ginawa mo. Kasi kadalasan, di ba, napapansin natin sa mga una pang naging presidente ng Pilipinas, ang binabalita nilang ganito ay yung mga nagawa, yung mga na-achieve or mga naipatupad na pangako ng presidente. Ayun yung kadalasan nilang binabalita pag malapit na ang SONA. Pero biglang nag-iba. O nga no, bagong Pilipinas nga naman. Gago! No, yan ang strategy nila, Jay. Pawa effect sa mga tao. That's true. Diba? SONA. Ito yung meaning ng SONA. SONA. SONA, State of No Achievement. Gago! Ay, rako. Of no achievement. Grabe naman yun. I-flex nila yung mga pa-concert. Yun, pwede yun sa health worker, no? Oo, na nagpa-concert sila at gumastos sila ng milyon. At ngayon sa SONA, at i-flex din nila yung tayo po ang pinaka number 1 sa buong mundo. Nagkaroon po ng SONA na umabot ng 20 million budget. Ang baduy.
Nagmumukha raw tuloy oposisyon ang pamilya Duterte. Kaya pumalag ang Liberal Party na kinabibilangan ni dating Vice President Leni Robredo na nakalaban ni Marcos Jr. sa 2022 presidential elections. Ilang personalidad na ang lumutang bilang senatorial candidate nila sa 2025. Pero hindi kasama si Robredo na nagpahayag ng tatakbong mayor ng Naga City. Meron din naman siya kasi siyang base, no? Na maaaring ma-mobilize din niya na suportahan kung sino man yung mga kandidatong kanya. Oy, shoutout kay local Brown UK. Yung 15 million na yon hindi na wala, no? Nandyan yan, no? At importanteng matap yon. Dahil politics is addition, may ilang naniniwala na pwedeng maging magkaalyansa ang Marcos administration at ang LP. Wala kaming ganong plano. Pero nauna nang sinabi ng Gago! Walang kami ganong plano. Pero kung halimbawa si Marcos nagpakulong sa'yo, Dilima, wala pa rin kayong ganong plano? Gago! Tingnan mo kami, oy! Mga plastic talaga itong mga to. Wala daw ganun plano. Hindi, wow! Wala daw ganun eh, no? Eh, di wow! Wala kaming ganun plano. Hindi, halimbawa, balik na rin natin. Si Marcos ang nagpakulong kay Dilima. Plastic. ng LP na hindi sila makikipag-alyansa sa administrasyon kahit pa meron silang ilang pagkakapareho ng pananaw. Gaya sa issue ng West Philippine Sea at paghihinto sa madugong drug. Naalala nyo? Ang galing ng setup, no? Ganitong-ganito din ang binalita ng TV5. O, papanood. Pansinin nyo tong video na to, ha? Pansinin nyo tong video ng GMA. Tingnan nyo, ganitong-ganito ang ibinalita ng TV5. Walang pinagkaiba, okay? Agwar. Ayon kay Professor Arugay, Ang pinagkaiba lang, may in-interview sila, ito si Professor Arugay. pagkatapos ng midterm elections, maaasahang titindi pa ang girian sa politika habang papalapit ang 2028 presidential elections. Girian eh, no? Alam niyo ito, doon din ako minsan na, hindi minsan palagi, na naririndi sa ganyang salita na patindi pa ng titindi pa ang girian. Sa totoosin, wala naman nanggigiri sa administrasyon. Sila ang nanggigiri. Sila yung talagang bumabatikos. Sila yung kabaliktaran nga nangyayari ngayon eh. Yung Marcos administration ang nanggigiri or gumigiri or nanggugurgur. Ayaw nang ganun. Ay, wag na yung gurgur. No, kasi napakasakit sa tenga nun. No? Sila yung palaging umano sa mga Duterte pero pinapalabas lagi nila na sila yung aping-api. Ang galing, no? Ang galing na strategy nila, no? Minsan matry nga to. Katulad nito na ito talagang siya yung may ganawang kasalanan pero siya yung naging paawa epic. Katulad dito. Dito banda. Naglalambing ako sa aking mga followers. Ito rin na yung mga followers ang ipinagtatanggol ko. Hindi kayo. Dahil wala kayong karapatan. Kung yung followers mismo, yung magsabi sa akin, BMR, ganito ganon, tiklop ako dyan. Dahil totoo, yung manood ka lang dito sa akin, yung viewers ka lang, nagsusuperchat ka pa. Ha? Ako, nagtatrabaho ako, tuwan-tuwa pa sa inyong mga followers ninyo. Huwag kayo, kumikita kayo, may superchat kayo, tuwan-tuwa pa sa inyong mga followers ninyo. Yan, hindi parang parang halos talagang naging parehas lang, no? Pansinin niya, yung administrasyong Marcos, ang ginagawa ay bumabanat sila ng pailalim, patagilid, patalikod sa mga Duterte. Pero pagdating sa mainstream media, lumalabas na sila yung awang-awa, sila yung kinakawawa ng Duterte, no? Pinapalabas nila sa mga tao na sila ang ginigipit, sila ang binabatikos ng mga Duterte. Pero yun ay kabaliktaran. No? Yun ay kabaliktaran.
Kasi katulad nga nitong vlogger na to, na siya yung nanggago, siya yung nangloko, siya yung nang scam, pero siya yung galit na galit. O, katulad ng administrasyon yan. Sila yung nanggagago, sila yung nanloloko sa mga tao, sila yung nanggagago sa mga tao, sa mga kapwa natin Pilipino, pero sila pa yung may ganang magpaawa effect. Gago! No? Okay, play natin. Maaari rin daw magbalik ang People's Initiative na gumulat sa marami pagpasok pa lang ng 2024. Ito yung malawakang pangongolekta ng pirma para maamyendahan ang saligang batas upang makaboto ng magkasama ang Senado at Kamara imbis na magkahiwalay. Sinuspindi muna ng COMELEC ang kanilang guidelines para dito upang isailalim sa review. Yung political motivation sa Chacha lalong magiging maigting pagkatapos ng 2025 elections kasi ang magiging threat na nito alisin ang term limits. Mas lalo siyang ma-associate sa pagpapanatili sa kapangyarihan kasi palapit na dun sa pagtapos ng termino. Ang ilang galawan sa politika ngayon, masasabing konektado sa 2028 presidential elections kahit malayo pa ito. Kaya makatutulong kung malayo din ang tingin at malalim ang kaalaman ng mga Pilipino sa pagpili ng mga leader ng bansa. Anong malalim? Malalim daw ang pagpili ng mga Pilipino. Wala nang malalim, nabudol na sila eh. Alam naman pag-isipan pa nila ulit kung iboboto pa ba nila yung yung mga nambudol sa kanila. Gago! Diba? Ano? Mukhang kakagraduate lang nung nagsasalita sa analysis mo. Hello. Ganda ng trabaho mo. Panloloko, yan ang trabaho. Gago! O ngayon, ito ulitin natin panoorin natin yung sa TV5. Ito yung sa TV5. Ito yung sa TV5 ha. Ito yung sa TV5 Tingnan nyo parehas na parehas, walang pinagkaiba. Ano may pagkakaisa na pala ang mga network ngayon. Samantalang diba? Samantalang dati nagkakaparinigan pa itong mga to. Kasi sila yung number 1. Yung isa naman sabi sila yung number 1. Yung isa naman sila yung number 1. Pero ngayon iba na ano to? Mamaya ka na. Wait lang, na-click ko lang yun katulad dito sa TV5. Nasaan na yun? Hindi ko na makita. Mukhang binura na. Binura nyo na? Ito ata yun. Ito ata yun. Ayan, ito. Iba't ibang issue sa mundo ng politika ang yumanig nitong nakalipas na taon. Tingnan nyo, Tila nabubuwag ng unity. Tingnan nyo yung dating nito tsaka yung dating nung kanina. Iisa lang. Hanggang sa paglihis ng mga polisiya ng nakaraang administrasyon. Narito ang report. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Sa pagbuo ng inaasam na bagong Pilipinas, kasama nagsimula ulit doon. Manang Pangulo simulat sa pool ang kanyang biseng si Sara Duterte. Unity ang kanilang pakilala. Wow, ganyan na ganyan, Magkaiba lang yung angulo ng video, pero yung istorya at yung pinapahiwatig sa tao, iisa lang. Wala pa sa kalahati ng termino ng administrasyon. Wala pa daw sa kalahati ng termino. Ang galing ng TV5 tsaka GMA, Ang galing napalakpakan naman dyan. Ang galing nila, first time in history to sa Pilipinas na hindi nila binabalita yung RPN DC Abante Radio. Shoutout kay Salvador Sason from Hiroshima, Japan. Yeah. Sarap ng buhay ng mga taga mainstream media. Meron na silang script din na nila kailangan mag-research. Hindi ako nagsabi yan may nag-comment lang, binasa ko mas matindi tong vlogger na to kaysa kay Banat Bay. Ano daw?
Ganung matindi, kumain. Gago! No? Oo. Sean, tuluyan na nga bang nabuwag ang uniform? Gago! May ano din eh. Yung sa GMA, yung pagkakahati ng video, pag ganito, pasigsag. Yung sa GMA, sa TV5, diretso. Gago! Galing na! Ang galing ng mainstream media, di ba? It does not change anything for the unit team. Galing, di ba? Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? The Vice President has already stopped. Dito, doon sa kabila, may in-interview rin. Dito meron din, syempre. Ang galing! Galing naman! Galing ng ano nila dito. No, a different persona compared to her father. No, she's more circumspect. No, isa lang ang pinapahiwatig nila sa tao na pangbabatikos ang ginagawa lamang daw ng mga Duterte sa mga Marcos. Gago! Yun lang, wala nang iba. So, ngayon, titignan na GL sa ABS-CBN. Alam ko meron dyan malamang, ha? Malamang meron sa ABS-CBN yan. Tingnan nyo yung, tingnan nyo yung pagiging parehas ng script ng GMA at TV5. Hindi ko sila sinisisi dito. Napansin ko lang, nasabi ko, parang ngayon ko lang ata ako nakapanood na kasi pagpalapit na yung zona, automatic, piniplex ng mga network kung ano yung nagawa ng presidente at kung ano yung naipatupad ng mga pangako. Kasi pangilang zona na to, pangatlong zona na. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, ha? Pero wala man lang tayo napanood na ganun. Hanggang ngayon ba naman, malapit na yung zona ni Marcos. Tayo na, inaabangan ng mga supporters niya. Hindi kami. Inaabangan ng mga supporters niya yung mga achievement kung meron man. No? Hindi yung anak ng teteng puro kasiraan sa Duterte yung binabalita nyo. Anak ng teteng naman, mainstream media. Hindi ko naman ho nila lahat, ha? Pero parang nakakaloko naman ho na imbis na mapanood ho namin yung mga achievement. Kasi ito tanong. Nagtatanong at nagtataka yung mga kapwa natin Pilipino na asan na yung travel ni BBM? Asan na yung about dun sa mga, syempre gumastos yun. Gumastos at pera ng taong bayan ang ginamit sa mga travel na yun. With the confetti and the flowers of the airplane pa. Gago! Diba? O ngayon, nasan na yun? Wala, diba? Wala tayong mapanood na ganun eh. Gago! Anak ng teteng na yan, Anyari sa mainstream media natin. Bakit parang may mga script na rin kayo katulad ng mga bayarang vlogger? Gago! Hindi ko naman sinasabi na bayaran din ng mainstream media, no? Pero kung pag-iisipin kasi ang mga bayarang vlogger, iisa lang ng script lahat 'yan. Wala kang maririnig dyan na hindi katulad namin ng mga banateros na kapag may nagagawang maganda ang administrasyon, pinapalakpakan namin. Pero sila, nakapokus lang sila sa ikakasira ng mga Duterte, ng Duterte administration. Yun yung motibo lang nila. Wala na sila ibang trabaho kundi manira lang ng manira. So hindi ko rin naman sinasabi na katulad ng mainstream media yun. Pero nagtataka ako na bakit parehas ang TV5 at ang GMA ng ibinabalita. First time ever in history of the Philippines mainstream media ata ito. Gago! No? Nakakapagtaka lang. Kasi, pares na pares. Diba? Yun, ganito. She speaks only when may na-interview na tapos meron din ganito about sa Bibig sa kabig ng dibdib ni VP Sara. diba? May mga Duterte. Puro ganun lang mababasa natin. Wala na tayo ibang Bakit ganun? Bakit parehas? No? Ano kaya nangyari? Anong nangyari sa inyong lahat? Gago! Kayo ba ay nabiyaran na? Gago!
Hirap talaga sa Pilipinas, no? Ang lupit na nang nangyayari sa ano natin. Iboboto rin ba ng mga banateros si Isko? Sabi ni Hulay Cow. Malamang. Ba't hindi namin iboboto si Isko? Noon pa man, wala pa ako sa banateros, nasa Tito Vic and Joey, TBJ Defender pa ako, sinabi ko na yan. No? Na kapag may nakita akong magandang plataforma ni Isko Moreno, iboboto ko si Isko. At magkaiba ang showbiz sa politics kasi nung mga panahon na nasa showbiz pa ako eh. Artista pa ako noon. No? Malamang, bakit ba? Dahil kay Trillanes na naman, putay na. Gago! Yun na naman ba? Dahil na naman ba kay Trillanes? Dahil gawa ng nasa partido ni Isko Moreno si Trillanes. Anong pakialam ni Isko dun? Nabobo ka tuloy. Gago! Malamang, bobo naman ng tanong mo. Kaya nga, bobo. Katangahan. Asa ng resulta sa Maharlikapan sa ubos na ang pondo. Huwag mo nang hanapin yun, nasa zona na. Gago! Hinahanap mo pa eh. Hinahanap mo pa, nasa zona na. Hindi ito kasi baka sabihin nyo, Jay, napaka-plastic mo porket banateros ka na. Dati, binabanatan mo si Isko. Oo, binabanatan ko si Isko pero hindi sa usapang politics. Binanatan ko siya about sa Itbulaga, sa TBJ pa nung mga panahon na yun. Oo. Tsaka sinabi ko na magkaiba ang issue ng showbiz to politics. Noon nga, diba, sinabi ko kung sino yung mga natitira dito ng mga TBJ supporters ko, na sinabi ko noon na siguro ngayon, matagal na yun, ilang buwan na eh, siguro ngayon hindi ko siya iboboto. Si Isko Moreno kasi hindi ko pa alam yung plataforma niya para sa Pilipinas. No? Ngayon, kung tatakbo man bilang senator, tsaka ito, bakit iboboto ng banateros si Isko Moreno kung sa Maynila siya tatakbo? Eh, unang-una, tiga-tagig ako. Si Master Jodea, tiga Laguna, di ba? Si Coach Oli, tiga Fairview. Si Banat Bay, hindi ko pa alam bahay ni Banat Bay. Si Boss Dada, tiga Muntinlupa. Gago! Paano na may boboto si Isko magkakaibang lugar kami. Pero kung sa Senado, pwede. Pero hindi naman sa Senado tatakbo si Isko Moreno eh. Diba? Boss Jay, if you remember during 2016 presidential election ay ayaw na nila kay Duterte kasi hindi sila uubra kay PRD. Matagal na silang bias ang mainstream media kay PRD. That's true. Totoo yan, Ramil. Na matagal na talagang bias ang mainstream media sa mga Duterte. Hindi lang kay PRD, sa mga Duterte. Kaya nga yung ABS-CBN, di ba natanggalan ng prangkisa yun? Dahil nagbabalita sila ng fake news. Yun naman talaga ang dapat naman talagang mangyari sa mga mainstream media pag nagbabalita ng fake news. No? Hindi katulad nung sa SMNI, no, na wala namang ibinalitang fake news, pero tinanggalan sila ng prangkisa. Pero hindi pa naman tapos ang laban. Hindi naman totaling tinanggalan. No? Talagang ginigipit lang sila ng administrasyon ngayon. Yung sa ABS-CBN noong 2016, 2016 ba yun? Hindi ko matandaan kung anong taon yun. Pero yun talaga, nag-aano sila ng balitang fake news eh. Tsaka hindi sila porket tinanggalan ng prangkisa dahil doon, unang-una may parang may mga hindi ko matandaan masyado yung issue na yon, pero ang pagkakaalam ko may mga bagay-bagay na nilabag ang ABS-CBN no? Guilty na agad ang mga banateros. Paano guilty? Ay, bobo lang. Ayoko mga bobo dito sa live ko. Lumayas ka. Gago! Condolence. So, happy condolence ha. Mas okay pa si Isko kaysa sa lahat ng bangag dyan. Mas pipiliin ko naman si Isko Moreno kaysa sa kay Tamba, kaysa kay Romualdez, saka kay Marcos, no ba kayo? Gago! Kaso ang binoto ko nun,
O nga pala, no? Ang binoto ko nun si BBM. Dahil kay BP Sara. Diba? Dapat pala binoto ko nun si, si Isko, tapos si BP Sara lang. At least hindi ako napasama sa mga nabudol, no? Gago! Ito pa isa. Pare-parehas lang naman kayong himod-puwet dyan sa mga kongresista. Himod-puwet kay Tambaluslos. Ikaw at si Dada, himod-puwet kay Banatbay. Ha? Himod-puwet kay Isko. Real talk. Sabi ni Real Talk LDS here. Pare-parehas lang naman daw ang barateros at ang mga kongresista, himod-puwet. Mas okay na kay Banatbay kaysa kay Tamba. Gago! Mas okay na yun, di ba? Panda 23. Mas okay na yun. I'm proud of it. I'm proud of it. Kesa kay Tamba at kesa kay Nino Barsaga. Gago! At kesa naman din sa'yo. Anong mapapala namin sa'yo? Teddy Buenaventura. Anong mapapala namin sa'yo? Aber? At least, yung pagiging himod-puwet namin kay Banatbay, no, yung napapala, yung naitutulong sa amin ni Banatbay, hindi galing sa gobyerno. Hindi katulad ng mga kongresista na himod-puwet kay Tambaluslos, yung pera na kadalasan na ibinibigay sa kanila at naitutulong sa kanila ni Tamba ay galing sa pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Kaya kung ako sa'yo, mas okay pa, mas proud ako kay Banatbay, no? Kesa naman kay Tamba. Hindi, ito nga, speaking of basher, may nag-ano nga sa amin, nag-chat. Kasi may, siguro mga ilang buwan ko na rin na content, nabanggit ko doon na yung about sa 10 million, yung about sa 10 million ni Pastor Apollo Quiboloy. Sabi niya, Jay, talo-talo na. Oo, ano mo na yan, malilipa, hindi ka na maghihirap. Hindi ka na magpupuyat ng hanggang umaga, kaka-edit ng mga video mo, sa pag-upload para lang kumita ka sa YouTube channel mo. Panahon mo na, ituro mo na kung nasan si Pastor. Sabi sa akin ganun. Ngayon, chinek ko yung account. Wala, dami account. So, ginawa ko, ang sinabi ko lang sa kanya, sige, sabi ko, kaso hindi ko na maalam kung nasan si Pastor. Ano na daw ngayon, practical na dapat. Sabi ko, putangin lang yan. Gago! Practical, 10 million. Tsaka ito paano ko malalaman kung nasan si Pastor? Wala naman ako sa KOJC. Gago! Gago ka lang. Hindi ito sasabihin, napaka-plastic ni Jay kasi naman, wala, masasanay na rin tayo kasi may motor, may utang. So, yan na naman tayo Tanga na, si Tamba, himuring kupit ni Tamba, susunod-sunuran ako kay Tamba. Tapos ano turing sa akin ni Tamba? Wala lang, utusan niyang vlogger, ganon. Ang pangit naman nun. Hindi katulad dito sa Banateros, malaya ako. Walang nagmamando sa akin, walang nag-uutos. Inuutusan lang ako ni Banatbay kapag pangit yung suot kong damit. Gago! Sabihin niya, ayusin mo yung damit mo, ha? Yung susuotin mo, ayusin mo, dapat yung maganda, yung formal, ganyan, paglalot sa SMNI, di ba? Okay, maraming salamat, kusang loob. Maraming salamat, Panda. Thank you. May mensahe sa iyo si Epel. Suntukan na ba kami? Gago! Hindi ko na pinapansin yun kasi alam mo, nagpapasikat lang dito sa Banateros yun. Gago! Oo, nagpapasikat lang sa Banateros yung kumag na yun. Ayusin niya muna yung buhay niya, yung kaso niya. Tsaka bago niya hantingin si Banatbay, puta na, dumaan muna siya sa akin. Sabihin mo yan doon sa boss mo, ha? Ansen! Sabihin mo doon. Sabihin mo, wag siyang puro ngawa. Tsaka, eto alam ko, mahirap kasuntukan si FLM. Alam niyo kung bakit? Puta na, basag na mukha nun Gago! No? Basag na mukha nun, tapos
Tanganang hirap basagin nun. Tapos lugi ako. Na Zeppelin, basag ng mukha nun. Tingnan mo yung ilong nun, no? Pantay na sa pilik mata niya. Tapos ako, tingnan mo ba naman, no? Tapos mababasag. Naku po. Lugi, no? Yan na natin. Lugi. Pag binanatan ko pa ulit yan. Yan, no? Sus Anharot, pag nire-real talk at binabanatan kayo, masakit din, no? Tapos iba-block nyo. Binabanatan mo na ba kami? Banat na sa yan? Gago! Nire-real talk, anong real talk dun? Anong real talk dun sa ganun? Wala naman real talk dun, ha? Real talk na yun sa iba ding. Gago! Check ko nga to si anong pangalan nito? Check ko na ito. Ipanalangin mo na wala kang, ay putang ina, ang gwapo pala nito, guys. Guys, ang gwapo nito. Putik na yan. Ano ba to? Ito, teacher. Nasaan siya rito? Putang ina. Ito yung magyayabang sa amin. Ay, may tsura mo. Guys, ito po si ayan po si Teddy Benaventura. Nakahawig mo si Nino Barsaga. Ang pinagkaiba nyo, may buhok ka lang, boss. Gago! Yan, oh. Boss, kamukha mo si Nino Barsaga. Gago, di ka pinsan mo ni Nino? Ay, hindi, si Diwata. Si Diwata, kamukha niya, oh. Si Diwata. Anong laman ng video mo? Panoorin ko nga anong laman ng video niya. Parang wala naman. Yung mga drama-drama. Puta na, ginaya niya si Jose Rizal. Panganay ko yung Jose Rizal na adik. Gago! Gago, ginaya si Jose Rizal. Mukha namang adik ang puta. Gago! Ito pa. Asan na yan? Ito ka na ba? Ilang taon na to? Tangina no? Sa mo, magtitirahan, no? Tangina, tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo. Puta na, tapos maniniwala kami sa'yo. Tingnan yung pinagagawa. Ay, bayot nga, ang gago. Tinitira yung kapwa lalaki. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, ayan, oh. Tingnan mo, may nakadapa. Yan, oh. May nakabata. Ayan, oh. Pak! Ay, putang ina, pinasubo. Gago. Gago! Bayot pala to, eh. Tanggalin na natin yung bayot yan, guys. Nakadiri. Yaks. Gago! Nakadiri, gagi. Tala, tinira, no? Ang sagwa, no? Binanatan yung kaklasmate, eh. Binanatan na, pinasubo pa. Gago! Yak! Kaya ganyan yung mga supporters ni Bangag, no? Gago! Kaya nga, Jalski, sa mga hayop. Gago! Alam nyo, napapansin ko, kadalasan ng mga basher ko dito, mga bakla. No? Ba't kaya mga bakla nagpupuntahan dito, mga basher? Kasi hindi kaya, halimbawa, pag hinamon ko, syempre, hindi lalaban kasi nga bakla. Okay. Punta na, Kahawig ni Nino Barsaga tsaka ni Diwata na pinagsama sa iisang muka. Gago! Guys, na-imagine nyo na, Nino Barsaga tapos Diwata pinagsanib sa isang muka. Yun, yung kanina pinakita ko. Iisa lang, no? Grabe. Zainab, Sarah, mega love shoutout sa'yo. Ang baboy ng mga supporters ni BBM at Tamba. Kaya nga, tawag sa YouTube pa sila nagtirahan. Puta na, lakas ng appeal ko sa mga bakla, no? Gago! Nakakasuka, Jalski, no? Sabi ko sa'yo, eh. Itong mga uy, mga bayot! Gago! Sa bagay, yung mga nirecruit nga ni Tamba ng mga vlogger, puro mga bayot, eh. Gago! Yan, sila Kas Jaret, si Chris Ulo, isang bayot din nyo. Kung ngari, may anak, may asawa, ganon. Bakla din yung hype din. Si Mike Abe,
Gago! So yun, ano bang masasabi nyo dun sa mainstream media natin ngayon? No? Kaya hindi nyo masisisi yung mga tao bakit gustong-gusto nilang manood sa mga vlogger. Kasi wala na yung mainstream media eh. Oo, ano na eh. Alam nila na puro na lang propaganda ang ginagawa laban sa mga Duterte. Kaya yung mga tao, yung mga Pilipino, mas gusto na lang nila na tumutok na lang sa vlog. Sa vlog kasi una napapatawa namin kayo kahit papano. Napapasaya namin kayo at kadalasan real talk kami real talk kami magsalita. 'Di ba? Oh. Alisin mo yung basher J. 'Di ba? Yun yung kinagugustuhan ng tao sa hindi sa lahat ng vlogger ha, siguro sa Duterte vloggers lang, sa mga LDS. Ulitin namin ha, magkaiba na po ang DDS at LDS. Kasi nga may mga nasasaga po kaming balita na yung kadalasan doon sa mga DDS ay may mga panggap po dyan. May mga iba dyan na nagpapasa po ng mga conversation, no? So hinihingi ko pa yung mga conversation na yun. Yung mga katibayan, tsaka natin nilabas pag kumpleto na. So ipinapasa sa kabilang kampo sa mga tanso vlogger. Halimbawa, napag-usapan na kung ano yung plano sa Maisog, saan gaganapin, ito ganyan. So pinapasa doon. So ngayon, total, lagi naman nila sinasabi ang Banateros ay peking Duterting vlogger o no, hindi sa kanila na yung DDS, basta kami LDS na. Legit Duterte supporters kami. At yung iba, scammer. Yan, no. Yan, oh. Yan. Alam doon. Oh, di ba? Wala daw siyang pakialam. Okay? Ako, nagtatrabaho ako, pumupunta ako sa Hong Kong, pumupunta ako sa Davao, kahit saan. Nangingi ako, naglalambing ako, dahil hindi. Yan, nangingi, nalalambing daw siya. So, yan yun na. Yan yun na. Naghihingi, naglalambing lang naman pala. Ate Maria Luz Dress, may galab shoutout. Oh, mas may aral. Kasi si BP Sara kaysa sa kanya, sa dalawang bangag, sobrang insecure kasi yung mukhang palaka. Ay, naku. Gago! O, diba, Jowski, malambing naman pala. Magbigay niya na. Malambing naman pala eh.